Isabella Ana POV. Tara! Hinila ko siya. Buti na lang at nagpatangi siya sa akin. Gusto ko talaga nito, masarap to. Una kong nilapitan yung may tinda ng fishball, kikiam, barbecue, kwek-kwek, chicken feet, basta yung mga ganon. I love it. Mas lalo akong nagutom. May mga bumili. Kaya hindi pa ako makapili. Bibilhin ko siguro lahat. Hey, kumain na lang tayo sa pinakamalapit na Jollibee. Don't buy, it's dirty. Bulong niya sa akin pero napatingin sa amin yung katabi naming customer. Dirty ka dyan. Hindi sila magtitinda kung makakasama sa customer. Saka masarap to, promise. Paliwanag ko sa kanya. Napakamot pa siya sa ulo niya. Ang arte talaga. Iha, bibili ba kayo? Tanong ni Kuya Vendor. Nagluluto siya ng barbecue kaya nilingon ko si Andrew at nginitian bago tumingin kay Kuya Vendor. Apa kuya, pabili nga po ng fishball saka kikiam, kwek-kwek at barbecue na rin po. Sabi ko, tinuturo ko yung mga pagkain na in-order ko. Look so yummy. Ilan? Tipid na sabi ni Manong. Tig 50 po kada isa. Sabi ko at ngumiti. Ana? He'll look at me so serious. Oh, bakit? This is not safe. If you want to eat that kind of food, then let's go home. Magpapaluto na lang ako niyan sa bahay. Doon ka na lang kumain. Sabi niya at akmang hihilahin niya na ako paalis. Ayoko, nandito na naman tayo kaya dito na lang ako kakain. Please. Not safe ka dyan, arte mo lang. Yung mukha niya sobrang halata na ayaw bumili nito. Iha, ito na. Inabot sa akin ni Kuya yung 3 plastic. Then may binigay siyang disposable cup. Then pantusok. Salamat po. Magkano po lahat, Kuya? Dagdag ko pa. 200 iha, sabi ni Kuya Vendor. Andrew, bayaran mo na. Utos ko sa kanya na ikinalaki ng mata niya. Ha? Bakit ako? Bayaran mo na. Alangan naman ako magbabayad. Pagmamataray ko. Fine. Manong, magkano po lahat? Wow, ang galang nga. Kinuha niya yung wallet niya sa bulsa. 200, sabi ni Manong. 200 lang pala. Hoy, 200 lang, hindi 2,000. Saway ko at siniko ko siya. Napakamot siya sa ulo niya at nakangiti na tumingin sa akin. Wala akong barya eh. Keep the change. Sabi niya at halataan nagulat si Manong, pati naman ako. Keep the change as in, holler, 800 pa yun. Ikaw nang mayaman. Mag-keep the change ka ng ganun kalaki. Hinila niya na ako paalis doon. Iho, sukli mo. Keep the change, Manong, aalis na kami. Sabi niya at tinakbayan ako. Salamat sir, salamat. Sigaw ni Manong at kinawayan niya pa kami. Pero hindi siya lumingon. Nginitian ko si Manong. May ganito rin palang siyang side. Mabait at charitable. Gusto ko pa sanang bumili ng ice cream kaso baka bayaran niya ulit ng... Alam mo na, kaya wag na lang mauubos ang pera niya. Bumalik kami sa kinaroroonan namin. Umupo ulit siya sa ilalim ng puno. Umupo ka nga. Paano mo yung kakainin na nakatayo? Sabi niya at hinawakan ako sa kamay. Pero binitawan niya rin agad at hinubad yung jacket niya. Tapos binuklat sa damuhan. Sit here. Ay, bumili ka ng pagkain tapos wala kang panulak? Inilabas ko sa plastic ang mga pagkain at inisa-isa kong buksan bago naglagay sa disposable cup. Psst! Sabi niya kaya napatingin ako sa tiningnan niya. Nakita ko may isang bata na naglalakad tapos tumingin sa kanya yung batang lalaki at kinawayan niya na lumapit. Bakit po? Sabi ng batang lalaki. Ibili mo ako ng 2 bottled water. Bilisan mo lang. Huwag kang magkakamaling hindi bumalik. Kung ayaw mong ikaw ang hindi makabalik sa inyo. Inabot niya yung 1K pero pinigilan ko. Tinakot ba naman yung bata? Nakita ko napanunok ang bata. Hindi, ito na lang. Sabi ko at kumuha ko ng pera sa purse ko. Inabot ko sa bata yung 100. Huwag ka matakot. Sa'yo na yung sukli niyan. Salamat po ate. Ang bait niyo po. Really, Andrew? 1,000 for 2 bottled water? Then mananakot ka pa? Isa wala nga akong barya. Kung alam ko lang nabibili ka niya ng ganyan, di sana pinapalit ko yung pera ko ng barya. Ang yabang mo. Binuksan ko na ang plastic nitong barbecue. Yun muna ang kakainin ko. Nilagay ko sa disposable cup yung sauce. Sinawsaw ko yung sauce and kinain ko na. Masarap talaga kapag mga ganitong food.
Naubos ko na yung isa nang napansin kong may kasama pala ako. Kaya sinausaw ko yung barbecue. Tapos humarap ako sa kanya. Nanlaki ang mata ko nang makita ko siyang nakatitig sa akin. Yung tingin na hindi makapaniwala kaya nginitian ko na lang siya. Gusto mo? Ayoko, hindi ako kumakain yan. Hindi to kumakain. Anong nasa beach nga kami, nag-ihaw siya nito. Ito na nga lang na fishbowl ang nilagay ko sa disposable cup at nilagyan ng sauce tapos kumakain na ako. Sumandal ako sa kanya. Nagulat nga siya pero pinulupot niya naman ang kamay niya sa bewang ko. He kissed my shoulder before he leaned his head to my shoulder. His breath so warm na tumatama sa neck ko. Ate, ito na po. Salamat. Sabi ko tapos iniabot niya yung sukli. Hindi, sa'yo na yan. Wag na po, baka hindi na po ako makabalik sa amin. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Sige, sa'yo na yan. Teka, gusto mo nito? Sige, sa'yo na tong isa. Ang dami kasi, hindi ko ito mauubos. Sabi ko, tinabot ko sa kanya yung isang balot ng kikiam na hindi ko pa nababawasan. Salamat po, ate. Ang ganda nyo na nga po, ang bait nyo pa. Salamat po rito, may pang-ulam na kami. Ay, alis na. Pagtatabi ni Andrew sa bata. Ingat ka ha, sabi ko sa bata at ngilitian ako. Salamat po, sabi niya at nagmamadaling umalis. Siguro excited siyang umuwi. Kanina pa ako kumakain, hindi ko na kayang ubusin lahat. Busog na rin ako. Tsaka, buti na lang binigay ko sa bata yung isa kasi hindi ko na talaga kaya. Andrew? Tawag ko sa kanya nang ibaba niya ang takip sa leeg ko. Na ikinatigil niya sa ginagawa niya at napatingin sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa. Say sabi ko kay Andrew. Pumikit siya, sumandal ulit sa puno. Bakit kanya itsura niya? Sige na, isa lang, tikman mo. Pag hindi ka nito kumain, sa labas ka ng kwarto matutulog. Nagpapi ice pa ako, tapos nagmulat siya at sinamaan niya ako ng tingin. For sure naman ayaw niya sa labas matulog eh. Tiningnan niya lang ako at wala siyang balak na kainin. Ay, arte. I pouted kaya sinubo ko na lang sa bibig ko. Ako na lang. Nagulat ako nang hinapit niya ako palapit sa kanya at walang sabi-sabing hinalikan niya ako. He kissed me passionately. I kissed him back. Ay, ang dami mong kalukuhan talaga. Sabi ko habang habol ang hininga. Masarap? Tanong ko. Umiling naman siya. Hindi talaga to safe. Hindi natin alam kung saan nila ito binili. Ang arte mo. Mas maarte ka pa sa akin, alam mo yun? Duwag ka naman. Anong connect nun? Nakakainis ka na. Isa pa nga. Andrew, niloloko mo ba ako? I asked, irritated. Of course not. Isa pa. Ito, gusto mo? Abuso ka na. Sinabi ko bang gusto ko niyan? Takot ko lang na matulog sa labas. Sige na, subukan mo pa ako. Teka. Matusok mo ako niyan. Mawawala ng gwapo sa mundo. Iiyak ka pa kapag nawala ka ng asawa. Baka magsisi ka pa na mawala ako. Hindi ka pa natitikman. Sabi niya, tinawakan niya ang kamay ko. Napakaloko talaga. Ang kapal mo. Tapos kaya kita ngayon din. Paisahin mo muna ako. Sayang naman kung hindi kita, alam mo na, bago ako mawala sa mundo. Ano? Ang gagawin mo? Balak mo ba ako tapusin? Sana. Nanunoksong sabi niya. Masasarap nga lang. Balak kitang, alam mo na, sa masarap na pamamaraan. Wanna try? Nang laki ang mga mata ko nang mag-sink in sa utak ko ang sinasabi niya. My God, napakaloko talaga. Sobrang loko mo, alam mo ba yon? I take that as a compliment. Nakakabad trip ka, alam mo ba yon? Busin mo yan, ayoko na. Oo ba, basta papayag ka sa akin mamaya. Ano, game? Gawin mo mukha mo. Huwag kang nakakaiyamot. Nakakainit ng ulo. Nag-iinit nga din ako sa mga pinagsasabi ko eh. Ano? Sabi ko ang ganda mo, lalo na siguro kung sinasayawan mo ako. Napakaloko. Andrew, hindi ka na nakakatuwa, alam mo ba yun? Ang sarap mong sabunutan, nakakagigil ka. Sabunutan mo, basta ba tinatawag mo ang pangalan ko? Sabi niya habang dinidilaan ng tinusok niyang fishball na para bang inaakit ako. Napalunok ako na makita kong ginagawa niya at pumikit pa siya. Ay, napakaloko talaga.
Shut up! Huwag mo akong kausapin na, nakakainis ka na. Kahit ba tumigil ka na? Nakakadiri nga ba? Balik ka dito sa tabi ko, subuan mo ako. Ano ka bata? Kumain ka mag-isa mo. Di na ako bata pero expert akong gumawa ng bata. Saka kaya kong kumain ng mag-isa kahit magdamagan pa. Ano? Game? Aray! Hindi ko siya pinapansin, nakatingin lang ako sa kawalan. Dumilim na, kaya may mga umiilaw na ang ganda. Psst! Napalingon ako sa kanya. Nakita ko siyang nakatingin sa akin ng seryoso. Siguro napansin niya na hindi na ako natutuwa sa kanya. Ano? Huwag ka na magalit. Bumalik ka na rito. Ubusin na natin to. Para makauwi na tayo para makapagpahinga na rin. So? Nagustuhan mo na yan? Oo na, masarap. Sasala mo pa ako patulugin pag sinabi kong hindi. So, okay na? Let me feed you. Dapat maubos natin to. 1,000 pa naman to. Hinawakan ako sa kamay at hinila pa po sa tabihan niya. Say sinusubo niya sa akin yung barbecue. Ano bang kalokohan yan? Hindi na ako bata. Sige na. Ayaw mong tanggapin kasi gusto mo ng... Isinubo ko sa kanya ang barbecue na sinusubo niya sa akin. Hindi ko na siya pinatapos sa sasabihin niya. Dahil alam kong puro kalokohan lang naman yung sasabihin niya. Andrew, magkwento ka about your family love life. About you. Kahit ano, gusto kitang mas makilala. Kung nabigla siya, mas nabigla ako sa sinabi ko. Bakit ko ba yung sinabi? Nakatingin ako sa kanya. Natigilan siya. He looked at me, we're looking to each other. Napansin ko napalunok siya bago nagsalita. What kind of story of my life? You want to know? I shrugged. I don't know why I asked him. Hindi ko rin alam kung bakit ko naitanong. Are you interested in me, ha? Inaasar niya na naman ako. Napakaramdam ko ay nagsisiakyatan ang dugo ko sa mukha. You're blushing. Hinawakan ko magkabila akong pisngi. Nagiinit nga pero hindi ito dahil sa kilig. Dahil ito sa asar sa kanya. Kilig ka kaya? Hindi no. May part ng isip ko na agree, may part na disagree. Von Andrew, POV. Natigilan ako sa sinabi niya kanina. Hindi ako sanay na ikwento ang bagay-bagay tungkol sa buhay ko. Hindi ko rin alam kung dapat ba ako magkwento sa kanya. Kaya imbis na magkwento, inasar ko na lang siya. Dahil wala namang exciting sa buhay ko. Nakaupo ko sa sofa ng kwarto ko. Umuwi na kami nang maubos na namin yung street foods. Hindi talaga ako kumakain ng mga ganun, lalo na kung hindi ko nakita kung saan nanggaling. Kumakain ako kung kami ang naghiwa, nagluto at dahil nga bumabawi ako sa kanya. No choice naman, kaya kinain ko na lang, masarap rin naman eh. I'm finished, you can use the bathroom, she said. Napalingon ako sa kanya. Nakita ko siyang naglakad at naupo sa gilid ng kama. I stood up while walking. I take off my shirt. Hindi na ako sumagot. Dahil nga, wala na ako sa mood magsalita eh. Ano ba? Talagang dito ka pa magtatanggal ng damit sa harapan ko? Hindi pa pwedeng doon na lang sa bathroom? Kunwari ka pa dyan. Nag-enjoy ka naman na panoorin ang maganda kong katawan. Pagmamayabang ko na ikinaasar niya. Hindi siya sumagot. Pakunyari pa. Nagtungo na ako sa banyo at naligo na. After a minute, tapos na ako malhigo. Nagbihis na ako at nagsuot ako ng pajama. I comb my hair using my fingers. Sinusulit ko yung sando ko. Habang palabas ako ng walk-in closet ko. Ana, anong gusto mo kainin? Tanong ko, umiling siya at busy sa phone niya. Baka naman gutom na siya, street foods lang yung kinain namin. Ano naman yung pinagkakabisihan niya? May kung ano siyang tinitingnan sa phone niya. Lumapit ako sa kanya, tinabihan ko siya. Yumakap ako sa kanya, bago tiningnan ang tinitingnan niya. Sino naman ang mga to? Nakita kong 3 babaeng pinagmamasdan niya at siya ang nasa gitna nito. Ang sweet ng mga pictures nila. Kita mo talaga kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. Ang gaganda rin naman nila pero mukhang ang bata pa. Sino kaya yun? Sino sila? Biglang tanong ko at nagulat siyang magsalita ako. Iniwas niya pa sa akin ng phone para hindi ko makita. It's too late. Kanina pa ako rito. Manhid ba siya? Nakayakap na nga ako. Kanina ka pa ba dyan? Tinuro niya pa ako. Kumunot ang noko sa tanong niya. Naiiling-iling nang umisi ako bago tumango.
Who's that cute girls? I asked while grinning ear to ear. She looked at me while her left eyebrow raised. What? Ganyan ka ba talaga kapag nakakita ng maganda? She sarcastically said at iniwas ang tingin sa akin. Nailing naman ako sa tanong niya. Sinasabi niya bang maganda siya? Hindi. Hindi naman kasi maganda yung sinabi ko. Sabi ko cute, pero maganda yung isa. Lalo nang asar yung itsura niya. Maganda yung nasa gitna. I whispered to her and she looked down to her phone. When she saw that she's the one I'm talking, her face turning into red, like a tomato. That's make me smile. You're blushing. Yan, diyan ka magaling. Andrew, ano ba? Akin na yan! Wait, I just want to check your phone. I want to see your photos. Balik mo na nga sa akin yan. May cellphone ka naman, bakit hindi yun nakalikutin mo? Picture mo nga ang gusto kong makita. May masama ba dun? Tinignan ko yung first album. Puro picture niya kasama ng dalawang babae. Sino sila? Close na close kayo rito ah. Ito, si Sarah. Ito naman si Shane. Nakangiting sabi niya sa akin habang tinuturo niya pa yung picture. Si Sarah yung nakayakap sa kanya at Shane naman ang yakap niya. Ano ba sila? Kapatid ko. Kapatid? Gulat kong tanong sa kanya. Ako na niloloko nito. Halos alam ko ang tungkol sa kanya. Ang pagkakaalam ko, only daughter siya. At kung kapatid niya ang mga ito, bakit hindi ko sila nakita nung kasal namin? Your only daughter, how come? Oo, ganito kasi yun. Si Dad may kapatid. Should I say twin brother niya? Which is Tito Glenn. May asawa na rin si Tito Glenn. Tapos may dalawa silang anak na babae. Which is Sarah and Shane. They are a perfect family. Close na close kaming family, as in super close. Tapos, isang araw, nagmamadaling bumalik ng office sila Tito Glenn kasi may urgent meeting sila. Pero, hindi sila nakarating ng office. Why? I asked again. Nag-crash ang sasakyan nila. Nadala pa sila sa hospital but it's too late. They are died on spot. 9 years old ako nun. Kaya nang mawala sila, nagkaroon ako ng 2 sister, which is Sarah and Shane. They are my cousin, but I treat them as a sister. I did my best para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa, na wala silang magulang at pamilya. Alam mo bang gustong-gusto ko magkaroon ng baby sister? Nang nalaman kong sa amin natitira sila Sarah, I'm so happy. Tapos meron na akong 2 baby sister. Pero masakit na makikita silang malungkot. Except sa kanila, may kapatid ka? Nagdadalawang isip ako kung itatanong ko pa. Alam ko naman. I have an eldest brother. Masaya niyang sabit, nginitian ako. Oo, alam kong may kapatid siya. Hindi ko nga lang kilala. Kahit kailan pwede ko silang makilala pero wala akong oras. Kaya hindi ko na pinagkaabalahan. Ngayon ko lang nalaman na may kambal si Dad. Saka ang saya mo talaga nakasama sila, no? You three look good together, beautiful sisters. Dad, excuse me. Daddy ko yun ah. Huwag kang feeling. I'm your husband. Daddy mo, daddy ko. Mami mo, mami ko. Ikaw, sa akin pwede ka bang, alam mo na? Bakit man loko nito? Ay, kanina pa ako pinapatamaan. Una, binato ko ng bottle water at sapulis sa noo ko. Ngayon naman, binatukan ako. Ang seryoso ng usapan tapos sisingit mo yung kalokohan mo. Ikaw naman magkwento. Andrew, sinagot ko na yung tanong mo. Ikaw naman. I want to know you. What's this? Slam book? Oo, saka mag-asawa na tayo. We need to know each other. More. I think. Ayoko ang corny. Sige na nga, patulog na tayo. Sabi niya na may sama ng loob. Mahihiga na sana siya pero hinila ko siya pasandal sa dibdib ko. Oo na nga, kaysa naman nagtatampo siya. Ano naman ang kwento ko? Siguro naman siya lang ang walang alam sa akin. Tungkol ba saan? Since family yung sinabi ko, about your family too. Okay, kay mom, 3 kaming magkakapatid, kay dad 4 kami. May click kong sabi at mapakla kong umiti. Kapag naalala ko ang bagay na yun, parang gusto kong tumapos ang buhay. All I know, I'm a freaking only son. But yeah, I am. Kay mom, I'm the only one. But to my bastard father, we're 2. Yeah, he have a son in other woman. That's why I hate him the most. A very painful part of my life, knowing that I have a brother. Ha?
Bakit? I mean, paano kayo naging apat na anak ng dad mo? Let's not talk about that. Change topic. Bakit pumayag ka magpakasal sa akin? Biglang tanong niya. Anong klaseng tanong ba yun? Napalunok ako sa tanong niya. I don't know. Maybe because it's my responsibility. Ikaw, bakit? Just like your reason. I don't know. Well, I think wala namang masama kung magpakasal ako sa'yo, di ba? Saka kung napilitan ka, napilitan rin ako. Ay, what the... Okay, next question. What are the qualities of your ideal girl? The truth, Andrew. What a question. My ideal girl? Paano napunta ang usapan rito? Ano nga bang gusto ko sa isang babae? Pwedeng pangalanan na lang? Basta babae at maganda. She should be charming, sweet, nice, comfortable to be with. Have a self-confidence, kind. She have a sweet smile, irresistible lips, and beautiful. And I forgot, she's jealous, childish, and stubborn. Tama ba ang ginawa ko? Napalunok ako bago ko siya tiningnan. Ay, tinulugan ba naman ako, bad trip? Magtatanong-tanong tapos tutulugan ako. Huminga ako ng malalim, siguro mabuti na rin yun para hindi niya malaman. Inayos ko na siya ng higa sa kama, kinumutan ko pa siya. Good night, my ideal girl. Nagtanggal ako ng pangaitas bago ako matulog. Pero nang magstay siya sa kondo ko, nasanay na ako na nakadamit kasi ayaw niya ang awkward daw. Sarah and Shane, maswerte sila. Hindi lang dahil sa nagpaparamdam sa kanila na pamilya na rin sila, kundi dahil sa tanggap sila ng buong buo ni Anna. They are so lucky to have Anna in their life. Anna and I are different. I can say that we're so different. She wanted to have a baby sister and she accept her cousins, while me, I don't want to have a brother. Pero bakit nagkaroon ako ng kapatid na lalaki na hindi ko naman hiniling na magkaroon? Matatanggap ko pa kung kay mama ko nagkaroon ng kapatid na lalaki. Pero siya, never. I don't have a father. Also, I don't have a brother. Umusog ako kay Anna at niyakap ko siya. I love hugging her. I love her smile, her nose, her irresponsible lips, her hair. I love her sweetness. The way she jealous. I love kissing her. Every part of her. I love her charm. I love to be with her. I love her attitude. I love every part of her. All of her. Do I love her?